Gusto ko yung sinabi ni Sister Irene, serye. Actually, tayo ay nasa serye ho ng Book of Romans. Okay? Itong susunod na kapitulo po ay hindi kasunod na sulat ni Pablo, ha? Hindi po ito. From the Book of Romans chapter 4, verse 1 up to verse 8, basahin po natin. Ito po ang kanyang sulat. Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay itinuring naganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay binilang sa kanya na katwiran. Ngayon, sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi isang talagang nararapat. Verse 5, ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya, na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang panampalataya ay itinuturing na katuwiran. Gaya naman ang sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao, na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. Mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masamang gawa at ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. So tayo po ay nasa serye po ng Romans chapter 4 na po, beginning verse 1 up to verse 8, ang ating pong tatalakay at binigyan ko ng pamagat, the faith of Abraham. Ang panampalataya o paniniwala ni Abraham. Tayo pong lahat ay pumikit at sumuko at manalangin tayo sumandali. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil kami po ay nasa kabanata 4 na po ng libro ng Roma. Na aming pong unti-untihong nalalaman ang aming pong pananampalataya. Nalaman po namin na ang aming pong kaligtasan ay hindi sa pamagitan po ng kautusan, kundi sa pamagitan lamang po ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ito po ang pinakakondisyon po, Panginoon, ng aming pong kaligtasan, na ilagay ho namin ang aming pagtitiwala sa aming Panginoong Jesucristo na siyang namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang mabayaran ang lahat ng aming pong mga kasalanan. Aming Ama, salamat po dahil binubuksan niyo po ang aming pangunawa upang maintindihan po namin ang mayamang salitahon ninyo na kami po ay lumago, Panginoon, hanggang sa makita ho namin ang sukdulan ng aming pananampalataya doon sa piling ninyo sa kalangitan. Salamat po, aming Ama, sa pangalan po ni Kristo Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Sa totoo lang po, ang buhay pananampalataya po ay misteryo. Alam niyo po ba yung misteryo or English ay mystery? Sa totoo lang po, ang bahagi po natin sa kaharian ho ng Diyos ay masasabi po na kinakailangan pong tayo po ay magsumikap po sa ating pong karunungan, kaalaman sa kanyang mga salita. Kasi po hindi ho tayo lalago, hindi ho tayo titibay sa salita ng Diyos kung hindi ho tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sumasang-ayon po ba kayo sa akin? Katulad ho ng isang estudyante. Kung ang isang estudyante po ay pasok baon lamang po at hindi niya iniintindi ng estudyante po ang tinuturo ng mga guro niya, ay hindi ho lalawak at lalago po ang kanyang pagkaunawa doon sa kurso na kanyang kukunin. So ganun din po sa buhay pananampalataya. Kung tayo po ay sisimba po at hindi ho natin iniintindi, hindi ho tayo nagkakaroon ng desire to grow sa ating pong pananampalataya, ay parang pasok-labas lang ho tayo sa bahay-sambahan at hindi ho tayo lumalago. Amin po ba, mga kapatid? So, kinakailang lumago tayo sa pananampalataya. Napakaganda ho ng panalangin po ni Nanay Linda na ang panalangin po ay tayo pong lahat ay patuloy na lumago sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Kasi po, ang saligan lamang po ng ating pananampalataya, walang iba po. Salita lamang ho ng Diyos. Tama po ba ako? Hindi po salita ho ng pastor. Hindi po aral ho ng simbahan. Kundi salita din mismo ho ng Diyos
dapat po ay lumago tayo sa aral ng banal na kasulatan. Kaya nga po Abraham, si Abraham po ang ama ng pananampalataya. At dahil ho sa kanya, kaya po tayo po ay napapabilang sa pinagpala ng Panginoon. Lahat po ng mga sumampalataya kay Kristo Jesus ay pinagpala ng Panginoon katulad ni Abraham. Amen po ba, mga kapatid? Nung si Thomas Edison po ay nag-aaral, sinabihan po siya ng kanyang guro na masyado ho siyang hangal sa mga anumang mga bagay. At ang ginawa ho niya nung siya po ay nakapagtrabaho po ay nagsumikap naman po siya, kaso nga po sa dalawang kanyang napasukan ng trabaho, siya po ay hindi tumagal, siya po ay tinanggal ng kanyang employer dahil hindi productive ang Thomas Edison. Subalit itong si Thomas Edison po, nabaling ho ang kanyang kaisipan sa pag-iimbento. Kaya nga po sumubok ho siya na iimbento po ang tinatawag ho nating light bulb. Kaya nga po, salamat sa Diyos dahil ang Thomas Edison po ay hindi po tinatawag na sumuko. Hindi sumuko sa kanyang pag-iimbento hanggat hindi ho siya nagtatagumpay. Kaya kung ating pag-aaralan po ang buhay po ni Thomas Edison, bago ho niya na perfect po ang light bulb, ay nasunog din po ang kanyang laboratory dahil sa kanyang pag-iimbento doon sa light bulb na iyon. At marami hong ulit din ho siyang nabigo, pero siya po ay bumangon. Hindi po siya sumuko. Siya po ay nagpagal. Gusto ho niya ang kanyang hangarin po, gusto ho niyang makita ang kanyang pinagpagalan. Kaya salamat dahil sa kanyang pagpapagal, nagkaroon ho tayo ngayon ng ilaw. Nagkaroon ho tayo ng light bulb. Pero hindi pwede ho natin i-divert sa tinatawag ho ng pananampalataya. Dahil kung si Thomas Edison po ay hindi tumigil, nagsumikap po siya hanggat nakita ho niya ang kanyang pagpapagal na naimbento ho niya ang light bulb. Hindi pwede na itulad sa pananampalataya. Lalo na po sa ating kaligtasan. Hindi ho natin pwede ho na sa paraan ng pagpapagal ho natin para tayo po ay maligtas. Sa nakalipas po na kapitulo ho, nakita ho natin sa huling talata ng kapitulo 3, sinarado po ni Apostol Pablo na ang kautusan ay hindi makapagliligtas sa atin, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Tingnan ho natin ang isa pang tanong ni Apostol Pablo sa sulat ho niya sa Roma. Anong sabi ho ng verse 1? Tingnan niyo verse 1. Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham ng ating ninunong ayon sa laman? What then shall we say that Abraham, our forefather, according to the flesh, has found? Ito po'y pinatutungkol ho sa kanilang ninunong si Abraham. Kung papaano ho niya ipinakita sa Diyos ang kanyang pananampalataya at siya'y binilang na matuwid ng Diyos. Si Abraham po ang isang magandang halimbawa ng pananampalataya. Kung papaano siya sumunod sa Diyos ng buong puso. Again, siya po ay nanampalataya sa Diyos, and pagkatapos po niyang nanampalataya sa Diyos, siya po ay sumunod ng buong puso. Kung ating pag-aaralan, mga kapatid, hindi muna ho siya sumunod, kundi nanampalataya muna siya. Yun ho yung maliwanag na sinasabi ho ng banal na kasulatan. Amen? Ang isang tao po na may pananampalataya, dapat po siyang sumunod. Amen? Yan lamang po ang katibayan ng hindi na kaligtasan, ha? Yan po ay katibayan ng isang taong nananampalataya sa Diyos. Ang isang taong nananampalataya sa Diyos, sumusunod. Pakisabi nga sa katabi, ang pananampalataya dapat ay sumusunod. Kasi yan po ang ginawa ni Abraham. Kung ating titignan, mga kapatid, ano po? Ngayon po, kung ating pong titignan, dami kasi pong mga mananampalataya ho ngayon nagsasabi na meron daw silang pananampalataya pero wala silang pagsunod. Pwede ho bang manampalataya ng
hindi sumusunod? Di ba kinakailangan sumunod din ng isang taong nananampalataya? Amen po ba, mga kapatid? Kasi yan ho yung halimbawa na pinakita po ng ninunuhong si Abraham, the forefathers of Israelites. Okay po. Pero ito pong pagsunod po ni Abraham, wala itong kinalaman sa tinatawag ho nating justification. Liliwanagin ko lamang po, mga kapatid, ang pagsunod ni Abraham. Kasi po yung pagsunod, yan po ay gawa. Amen? Ulitin ko ha, yung pagsunod ni Abraham, yan po ay gawa. Yung pagsunod ni Abraham, after ng kanyang pananampalataya, ay walang kinalaman sa kaligtasan ng tinatawag ho nating justification. Liliwanagin ko lang ho yan, mga kapatid ha. Kasi po, si Abraham po ay inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, hindi ng pagsunod. Kasi hindi lahat ng Kristiyano po ay naiintindihan ang mga bagay na ito ng pananampalataya. Subalit sa pagpapatuloy natin ang ating aralin sa aklat na ito, ay maunawaan natin ang lalim ng ating pananampalataya sa Diyos. Since Paul felt led to use Abraham as an example of a one who lived by faith, isang taong namuhay na may pananampalataya na mayroong pagsunod. Tingnan mo natin ngayon ang kanyang buhay kung papaano niya nabigyan ng kaluguran ng Diyos sa kanyang buhay. Pero dapat, mga kapatid, ngayon pa lang alam na natin kung papaano tayo makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Hindi sa pamagitan ng ating mabubuting gawa. Makapagbibigay tayo ng kaluguran sa Diyos dahil ito po sa ating pananampalataya na katulad ng ginawa ni Abraham. Kasi po ang ating halintulad po ng ating pananampalataya ay katulad ng kay Abraham. Kaya dapat ho nating tignan ngayon ang ating pananampalataya sa pananampalataya na pinakita ni Abraham. Yama ang ating title po ay ang pananampalataya ni Abraham. Ngayon, pag-usapan natin ang verse 2. Dumako tayo sa verse 2. The rumor of Abraham's faith. Ang alingaw-ngaw ng pananampalataya ni Abraham. Ano po ba yan? Sabi ko sa verse 2 again, sapagkat kung si Abraham ay itinuturing na ganap sa pamagitan ng mga gawa, ay mayroon na sana siyang ipagmamalaki. Ngunit, hindi sa Diyos. Ano ba yung rumors? Ano po ba yung alingaw-ngaw na tinasabi dito? So yung rumors po, it refers to spreading specific information that has not being verified. So nagkakalat ka ng isang impormasyon na hindi ka naman sigurado doon sa nabalitaan mo. Yung panahon po nila Apostol Pablo, marami pong mga mananampalataya na kung saan po ay may bahagi pa sila sa paniniwala ng Judaismo. Kasi hindi lahat po ng mga miyembro po doon nung unang iglesia sa panahon nila Apostol Pablo ay solid sa tinatawag ho nating pananampalataya ayon sa biyaya. Kaya nga po masalamat dahil meron pong Apostol Pablo na nagtuturo, nililiwanag niyang mabuti sa mga taga-Roma na ganito, ito ang problema eh. Anong problema? Kinakalat ng ilan sa inyo na kinakailangan sumunod pa sa mga bagay na ito. Pero hindi na. Kaya ito po, pinapakita po na po sa Pablo dahil may mga mananampalataya sa Roma na ikinakalat nila na ano ang tungkol kay Abraham ng isang impormasyon na hindi naman napapatunayan. Naniniwala ang ilang sa mga guro ng mga Hudyo ng panahon na yon, ng relihiyon ng Judaismo, na si Abraham, kung bakit nakapagbigay lugod sa Diyos dahil meron siyang ginawa para sa Diyos. Yun daw ho yun, na kinakalat ho ng mga guro ho ng mga Judaismo at ilan sa mga miyembro ng mga iglesia sa Roma, na hindi naman sinasang-ayunan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Parang sinasabi niya na ganito po, ipagpalagay na natin, kung dahil sa mabuting ginawa ni Abraham, kaya siya nakapagbigay lugod sa Diyos. Sa tao lang ho siya nakapagbigay lugod. Pero sa Diyos ay hindi. Yes, nakita ho ng tao, at nabalitaan nila na may ginawa si Abraham sa kanyang pananampalataya, yung sa paghahandog niya kay Isaac.
Nabalitaan ho yun. Kaya ang problema po, ang tinignan ng mga Hudyo, yung ginawa ni Abraham na paghahandog kay Isaac sa Diyos. Hindi ho nila nakita ho yung talata ng Genesis Kapitulo 15, talatang 6. Kasi mga kapatid, yes, nakapagbigay lugod nga siya saan? Sa tao. Pero sa Diyos ay hindi. Kasi ito ho yan eh. Ang dami pong mga relihiyon, even the born-again churches ho ngayon. Ngayon po, kailangan daw gumawa pa rin sila ng mabubuting mga bagay para makatiyak sila ng kanilang kaligtasan. Tingnan ho ninyo. Ako po naka-enroll po ako sa isang seminary na Reform. So habang nagtuturo ho yung Amerikano, via Zoom kami, alam ko na Reform ho yung pinasukan ko. At sabi ho doon, at ang kanyang tinuturo pa ay covenant theology. So every book in the Bible may covenant. Yes, naniniwala naman po ako sa covenant. Covenant ho ng Diyos. Pero papasok ho doon sa tinatawag nating covenant of grace na tinuturo ho ng mga Reform na kinakailangan daw na ikaw ay makapagpatuloy. Kinakailangan na meron kang ginagawang mabuti para sa iyong kaligtasan. Ibig sabihin, mabuti na lang po, rooted and grounded po ako sa grasya ng Diyos. Kung in terms of tenses of our salvation. Pero salamat po sa Diyos dahil naging rooted and grounded po ako sa Word of God in terms of soteriology. Kaya hindi ho nila ako madadala. Kaya para ho, mga kapatid, kung meron man ho sa inyo na nag-iinganyo ng tinatawag ho nating gospel, pero kung yung gospel na ito ay hindi nagtuturo ng daan patungkol ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, layo po kayo doon. Kanina po, bago ho tayo mag-service, si Heidi po nag-share ho sa akin about sa kanyang buhay. Ang dami ho niyang pinagdaan ng pagsubok itong nakaraang 2 linggo. Tama, no? 2 linggo, Heidi. Isang buwan? Isang buwan kang binagyo ng buhay. Yung binagyo ho siya ng pagsubok ho ng buhay, meron hong tao pong nag-aalok sa kanya. Na ang sabi niya, Pastor, tama ba yun? Inaalok ako na sa inyo ba dyan? Meron bang biyaya? Meron bang napapala ba dyan na panalapi, na blessing? Para bang iniinganyo ho siya na mag-transfer na mula dito, dalhin doon sa simbahan na dinadaluhan noong nag-i-encourage sa kanya. Kaso sabi niya sa akin, Pastor, doon puro nag-iipon sila ng 10%. Sabi nung kausap ko, every day daw, nagtatabi na siya ng 10%. Tapos puro pera, Pastor. Tapos sabi sa akin, sa aming simbahan, pagkatapos ng simba namin, meron kaming pagkain. So, parang nasa isipan ho ni Heidi na bakit ganun, Pastor, puro material na bagay yung tinuturo doon sa simbahan na yon. Parang napakalayo. Sa totoo lang, nakita ho ni Heidi yung difference, no? Yung pagkakaiba ho nung simbahan na inaalok sa kanya sa simbahan na ngayon na meron siya. Amen? Sabi ko nga sa kanya, Heidi, yan? Prosperity gospel preaching yan. Kung patungkol lagi ang pinag-uusapan ay patungkol sa pagpapalang material, prosperity gospel preacher yung theology, yung utak ng pastor na yon. Kaya yung panalangin ni Nanay Linda kanina, di ba? Halos saway na niya, Lord, alisin mo sa aming kaisipan ang mga bagay na material. Sa totoo lang mga kapatid, kailangan ho natin ng material. Sino ba dito hindi natin kailangan ng material? Wala mo ba tao dito hindi natin kailangan ng material? Kailangan natin ng material. Tama po ba? Kailangan natin ng pera kasi hindi tayo makakain kung wala tayong pera. Ang pinapoint out siguro ho ni Nanay Linda, ito po. Ano ang priority natin sa buhay? Dapat ang priority ho natin hindi ang pera. Ang dapat nating priority, walang iba ang Diyos. Naniniwala kasi po ko, ito po ang aking paniniwala. Pag inuna mo ang Diyos, ang mga pagpapala na wala sa'yo ay kusang pupunta sa'yo. Naniniwala ho ba kayo doon, mga kapatid? Huwag ho natin hanapin ang pagpapala. Ang hanapin natin yung nagpapala.
Yun lang ho yung malinaw, mga kapatid. Kasi ang karamihan po sa mga churches ho ngayon ng born again ho ngayon, puro lagi na lang blessing, blessing, blessing. Yes, kailangan natin ng blessing. Kaso ang problema, ang mga miyembro ho niya ay tinuturuan niya lang maging materialistic. Hindi nila tinuturuan na maging spiritual. Kasi yan po yung pinakalayunin ng church. Ang layunin ho ng church kung bakit binuo ang church. Tandaan natin, ang church po ay hindi gusali. Ang church po ay mga tao. Kaya ito mga taong ito na pinagkatiwala sa pastor at ang pastor mismo po ang magtuturo, mag-i-equip sa church para turuan silang lumago sa kanilang espiritual na buhay at dalhin sa tamang aral na mula sa banal na kasulatan, yan ang simbahan na totoo. Amen? Pero kung ang simbahan po ay lagi nagtuturo na tinatawag natin puro blessing, 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 wala hong tinatawag nating spiritual. Walang spiritual na paglago. Wala po. Sabi ko kay Heidi, huwag ka na lang makinig doon, layo ka doon. So kung ganun po ang nangyayari po, halimbawa may nagsishare sa inyo, ini-encourage kayo na transfer dito sa aming simbahan kasi mas maganda dito, mas air condition, maayos ang praise and worship. No, mga kapatid, ang Diyos po ay hindi nakatingin sa panlabas. Ang Diyos po ay nakatingin sa loob ng ating mga puso. Amen po ba, mga kapatid? Ngayon po, balik po tayo sa ating pinag-aaralan. Kung ang kaligtasan ay nakabatay ho sa tinatawag ho nating ginawa o gawa, katulad ni Abraham, na ang tingin ng ilan na mga Hudyo ay nagbigay kaluguran si Abraham dahil meron siyang ginawa. Maling-mali. Bakit po? Kasi yan ay hindi sinasang-ayunan ni Apostol Pablo. Ang liwanag po, mga kapatid, ha? Kasi kung titignan ho ng ilan sa mga born-again churches ho ngayon, na hindi sapat na may panampalataya ka lamang. Kinakailangan meron kang ginagawa para sa kaligtasan mo. Kinakailangan gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng ganito, mga utos-utos ng simbahan, kinakailangan dumaan ka sa ganitong proseso, maling-mali. Take note, hindi po yan ang maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Efeso 2:8-9, not of works, lest anyone should boast. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Kaya hindi sa pamagitan ng mga gawa. Kaya pasensya na po kayo kung paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo po ito, mga kapatid. Bakit po? Kasi ito ho yung paulit-ulit na sinasabi po ng aklat ng Roma. Amen po ba? Kasi tayo po ay nasa aklat ng Roma. Sabi nga, hindi man bibisahin kanina ko, Pastor, baka bago mag-10th anniversary, hindi ka pa tapos. Baka nga. Kasi napakatagal na ho ng ating tinatalakay. Nasa Romans chapter. Actually, Romans chapter po na ho tayo. Notice the last phrase of this verse. Anong sabi ho doon? Sa ating golden verse. But not before God. But not before God. Ngunit hindi sa Diyos. Parang sinasabi po na po sa Pablo, yes, sige, nakapagbigay kaluguran sa tao. Pero, hindi sa Diyos. Bakit po? Ang totoo po, yung rumors na ito, hindi ito papansinin ng Diyos. Again, yung rumors against ko kay Abraham, hindi papansinin ng Diyos ho yan. Bakit po? Kasi hindi yan ang pamantayan ho ng Diyos. Kasi kung bubusisiin po natin, dahil ba sa paghahandog niya kay Isaac sa Diyos, kaya nabigyan siya ng kaluguran ho ng Diyos? Hindi po. Tignan ho natin ang paghahandog niya kay Isaac sa Diyos. Ito ay nasaan po siya? Nasa chapter po siya? Chapter 22. Tingnan po Nasa chapter 22. Maliwanag ho yan, mga kapatid Kaya gusto kong ipakita sa inyo, nabigyan ba ng kaluguran ni Abraham ang Diyos dahil sa kanyang paghahandog kay sa Diyos? Kay Isaac? Di ba hindi naman po? Bakit po? Kasi chapter 22 ho yung paghahandog ni Abraham kay Isaac para sa Diyos.
Kasi bakit po? Tingnan niyo po. Tingnan natin ang chapter 15. Nung pinakita ng Diyos kay Abraham ang magiging lahi ho niya. Sabi ho ng Diyos kay Abraham, Abraham, tingin ka sa langit. Bakit po, Lord? Tingin ka lang sa langit. Nung tumingin sa langit si Abraham, nakita niya. Ano nakikita mo? Paraphrase lang po ito. Paraphrase. Meron hong conversation si Lord sa kanya. Ano nakikita mo? Lord, ang daming bituin. Ganyan magiging karami ang lahi mo. Hindi sinabi ni Abraham, totoo Lord? Totoo, hindi nag-alilangan si Abraham. Anong sabi ni Abraham? Basahin ninyo ang Genesis chapter 15. Nung sinabi ng Diyos na gano'n magiging makarami ang lahi niya, anong sabi ng chapter 15 verse 6? Sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa Kanya. Tingnan ninyo, chapter 15 yun. Naniwala lang ho siya sa Diyos. Kaya, he declared righteous. Hindi ho siya gumawa dyan, ha? Again, hindi siya gumawa dyan. Wala siyang ginawa. Ang ginawa lang ho niya ay naniwala lang ho siya sa sinabi ng Diyos na ganyan magiging karami ang magiging lahi mo. Pero ang dami pang dumating sa buhay ho niya, mga kapatid. Marami pang pagpagsubok sa buhay ho niya. Pero pansinin ho natin yung salitang ibinilang na katuwiran sa kanya. He declared righteous. Again, hindi sa gumawa, sumampalataya lang ho siya. Bakit po? Nasa chapter 22 po yung paghahandog niya kay Isaac. Tingnan niyo po, ang isang may pananampalataya sa Diyos, siya ay sumusunod. Hindi ho natin inaalis ang paggawa ng mabuti, ha, mga kapatid, ha? Hindi natin inaalis. Diyos sa simbahan ng KLDC, hindi na pala kinakailang gumawa ng mabuti. Mali, mali. Hindi po yun ang tinuturo ko. Hindi po yun ang tinuturo ko. Ang isang may pananampalataya sa Diyos, ang isang taong naligtas, sumusunod ho siya. Amen po ba? Gumagawa ho siya ng mabuti. Kung ano yung mali, hindi niya ginagawa. Kung ano yung tama, yun ang ginagawa niya. Kaya si Abraham ang ating modelo. Anong modelo ho natin? Si Abraham nanampalataya muna sa Diyos at binigyan siya ng katuwiran ng Diyos dahil sa kanyang paniniwala. At pagkatapos ho nun, sumunod ho siya. Ano yung pagsunod ho niya? Dahil meron siyang pananampalataya sa Diyos, nung sinabi ng Diyos sa kanya, Abraham, patayin mo ang anak mo. Imagine mo, mga kapatid, 25 years, sinintay niya. Ang hirap po nun, mga kapatid. Kalaon ninyo, pinangakuan ka ng Diyos na ganito magiging lahi mo, tapos isang anak hindi ka pa mabigyan. Ang problema po, 100 taon na siya. 100 years old. Samantalang si Sarah po, 90 na po. Paano pa manganganak? Tingnan niyo po, minsan, ang Diyos po, kalahon ninyo, yung pamantayan ng Diyos, hindi pamantayan ho ng tao. Kasi naniniwala po ako, mga kapatid, ang Diyos po ay Diyos ng himala. Yun po ang paniniwala ko. Kaya minsan po yun ho pinakita ho ng Diyos kay Abraham. Hukluban ka na eh. Paano ka pa makakabuo? Ha? Paano pa mabubuo yung anak kung hindi na po nagme-menstruation ng asawa mo? Para pag sinasabi ngayon ng Diyos kay Abraham na ganito Abraham, pinakita ko sa iyo yung pamantayan ng tao, hindi ko pamantayan. Sinadya kong tumanda ka muna, sinadya ko munang hindi na dinadatnan ng buwan ng dalaw ang asawa mo, doon ako gagawa ng himala. Amen. Kaya si Isaac po ay miracle baby. Bakit miracle baby? Kasi po, hindi na po dinadatnan. Himala ho yun, imagine ho ninyo. Matanda na, tapos biglang
nagdalang tao. Eto po, nung isinilang na po, pagkalipas po ng ilang taon, bigla-bigla naman sasabihin ng Diyos sa kanya, Abraham, patayin mo. Patayin mo ang anak mo. Ang hirap po nun. May mabasa ba tayo sa Bible na nagreklamo si Abraham? Sinabi ba ng Bible na sinabi ni Abraham, Lord, ang tagal kong hinintay, tapos papatayin ko lang? Hindi. Ginawa ho ni Abraham. Sumunod agad ho siya. Nung sinabi ng Diyos, patayin mo ang anak mo. Ibig sabihin, ihandog mo anak mo para sa akin. Yes, Lord. Yun lang po. Kaya ang tunay na may pananampalataya, sumusunod. Amen? Ang isang taong naligtas, sumusunod. Pero hindi batayan yung pagsunod mo sa kaligtasan mo. Uulitin ko lang, pagdidiinan ko lang mga kapatid ha, sa simbahan po natin, hindi ho natin nilalayo ang mabuting gawa. Kinakailangan natin gumawa ng mabuti. Hindi ang katibayan ng ating kaligtasan. Yan po'y katibayan na meron tayong pananampalataya sa Diyos katulad ng pananampalataya ni Abraham. Yung pananampalataya na hindi nag-aalilangan. Imagine ho ninyo noong sinabi ni Abraham marahil siguro sa kanyang utusan. Ibigay mo kay Isaac yung mga kahoy na yan. Habang bitbit ni Isaac ho yung panggatong na yun, marahil kung ikaw ho yung magulang. Alam mo na papatayin mo ang anak mo pagtungtong niya doon sa Mount Moriah. Alam mo yun. Pero tingnan ho ninyo ang Isaac, dahil ang Isaac po ay rooted and grounded sa pananampalataya kay Yahweh. Tingnan ho ninyo. Nagreklamo ho ba si Isaac? Tingnan nyo ang galing ho ng pananampalataya na isinalin po ni Abraham kay Isaac. Nung sila po ay nandun na ho sa tuktok ho ng Moriah, marahil nasabi ho ng Banal na Kasulatan na, Ama, meron tayong panggatong. Wala ho tayong kambing. Wala tayong tupa. Sabi ho ni Abraham, ang Diyos na magpo-provide, anak. Pero siguro, hindi natiis ho ni Abraham. Anak, pasensya ka na. Hiniling ka sa akin ng Diyos. Ikaw ang ihahandog ko. Marahil siguro, sabi ni Isaac, ganun po ba, Lord? Ganun po ba, tatay? Sige po, italin niyo na ako. Para praise version, mga kapatid, Siguro po noong inilalagay na nga po, siguro tumutulo ang luha ni Abraham. Pero dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, na meron siyang pagsunod sa Diyos, handa ho niyang patayin ang kanyang sariling anak. Darating ho sa pagkakataon tayo po mga mananampalataya, susubukan ang ating pananampalataya. May mga pagsubok sa buhay ho natin na tila baga na para bang hindi karaniwan. Pero ito hong dahilan lamang ho dito, may pagkakataon, yan pong mga nangyayari sa atin, yan ay pagsubok lamang para mapatunayan ang pagsunod mo sa Diyos. Yun po. Papatayin lang ho niya. Kasi ito yung faith ni Abraham. Kung mapatay niya si Isaac, bubuhayin din naman ng Diyos. Yan ho, alam mo ni Abraham. Kaya handa na talagang papatayin. Talagang naka-mindset na sa isipan niya, talagang papatayin niya si Isaac. Pero hindi ginawa ng Diyos. Anong sabi ng Diyos kay Abraham? Abraham, napatunayan ko na ang pananampalataya mo. At napansin ho niya ang isang hayop na nakasabit sa sanga at yun ho inandog ho nila. Tingnan niyo po. Nakikita ho natin dito mga kapatid, ang isang pananampalataya, ang isang taong may pananampalataya sa Diyos, sumusunod. Amen. Huwag natin sabihin na diyan sa church ng KLDC, hindi na kinakailang sumunod. Hindi na kinakailang gumawa ng mabuti. No. We need works. Kailangan natin ng mabubuting gawa. Pero yung mabubuting gawa ho natin ay dahil lang ho yan sa ating pananampalataya
kay Kristo Jesus. Amen po ba? So Abraham's normal response to God's words to him was to believe. Abraham had trusted the person of God previously. Yung karakter kasi ni Abraham na sumunod sa sinasabi ng Diyos dahil hindi pa nga ho niya kilala ang Diyos na si Yahweh, ay sumampalataya na agad ho siya. Tingnan niyo po ang Hebrews chapter 11 verse 8. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Grabe po itong pananampalataya ni Abraham. Aalis sa isang lugar sa kanyang sariling bayan na nakapakinig lang ng isang tinig, ng tinig na ito, Abraham, alis ka sa Haran. Dadaling kita sa isang lupang pangako. Ayon nga sa mga reform, no? Habang nagtuturo yung Amerikano, yung Eden daw, yun daw ho yung Kanaan. Posible daw, yun daw ang Kanaan. Ayon sa mga reform. Actually, walang sinasabi po ang banal na kasulatan. Okay? Kaya sabi ho ng mga reform, kung bakit yung covenant ng Lord kay Abraham, para bagang sinasabi ho ng mga reform pastors na itong Kanaan na ito, yun ho yung former Eden, the Garden of Eden, the land of promise. Pero hindi yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Wala hong sinasabi na maliwanag ang banal na kasulatan tungkol dyan. Pero ang kagandahan lang po na pinakita ni Abraham, kahit hindi pa ho niya nakikita yung Kanaan na yun, naniwala siya sa Diyos na tumawag sa kanya, kaya po siya ay sumunod. Tingnan ho ninyo ang talata, hindi nauna ang sumunod. Ulitin ko ha, hindi nauna ang sumunod, kundi ang nauna po, ano po? Pananampalataya. Tandaan natin, hindi taon Diyos para makita ng mga mata ang mabubuting mga gawa. Ang tao po nakatingin sa itsura na panlabas, pero ang Diyos ay nakatingin saan? Sa puso. Maliwanag po yan sa sinasabi ho ng unang Samuel, kapitulo 16, talatang 7. Ano sabi dito? Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Tingnan niyo po mga kapatid. Kung ang alingawngaw o rumor sa faith ni Abraham dahil sa paghahandog ho niya sa Diyos, sa kanyang anak na si Isaac, para nagbigay kaluguran, si Abraham sa Diyos, maling-mali. Bakit po? Kasi hindi kasi nakatingin ang Diyos sa ginagawa ng tao. Hindi nakatingin ang Diyos sa itsura ng tao. Ang Diyos ay nakatingin saan? Sa puso. Dahil ang pananampalataya, ito po ay sa puso. Amin po ba? Iba ang pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng tao. Opposite palagi. Laging magkasalungat ang pamantayan ng tao at ng Diyos. Sige pong Isaiah, kapitulo 55. Talatang 8 hanggang 9, sabi dito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon, sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Tingnan po mga kapatid, kaya hindi natin pwedeng ipantay ang ating karunungan sa karunungan ho ng Diyos. Hindi natin pwedeng pantayan ang nalalaman ho natin patungkol sa Diyos. Opposite, mga kapatid. Napakalayo po, mga kapatid. Minsan may pamaraan ang Diyos na hindi natin kayang matanggap. Pero yun ho ang plano ng Diyos na kinakailangan na mangyari sa atin. Amen po ba? Yun lang, ang kailangan lang ho natin dito ay magpatianod ka na lang sa kalooban ng Diyos. Ito po lagi kong sinasabi sa inyo. Pag once na kayo po ay dumaraan sa mga tititing pagsubok ng buhay, patianod na lang kayo. Huwag na lang kayong lumaban. Tianod na lang kung saan ho yung daloy para magaang. Kasi kung ikaw ay merong pang-pressure, ikaw pa mismo yung pipigil sa'yo, mahirapan ka lang. Magtiwala ka sa Diyos. Ang sabi ko nga kay Heidi, magtiwala ka lang sa Diyos. Mapakahalaga magtiwala sa Diyos. Amen po ba? Yan ang ginawa ni Abraham. Kalahun ninyo nung Friday and Thursday po,
pinauwi ho ng advisor ho ang anak ko si Anan dahil siya po ay biglang sumukas sa classroom. So agad ako pumunta agad sa classroom, sabi ng advisor, "Pastor, sumuka po." Sige, ihahatid ko na lang sa bahay. So pagdating ko sa bahay, so yun pala, suka ng suka. Suka ng suka. Tapos tumawag sila namumutla na raw si Anan. So, alam mo yung putla, yung nanay, hindi maalis siyempre sa nanay, yung pangamba, yung takot, no. Pero nabanggit na nga ni Anan sa akin na siya po ay merong unang dalaw. Tama ba? Yung menstruation. So, kasi first time ko na-experience po yun. Kasi nga, meron nga po akong 3 anak na babae. Yung 2 anak kong babae, hindi ganoon. No? Siyempre, ako ho lalaki. Ano kinalaman ko ho dun sa menstruation? So, yung ina, kasi yung nanay kasi, hindi ganoon si Lani. Si Lani, kung siya po ay dadatnan, hindi sumasakit yung puson. Parang wala lang. Kaya wala din ho siyang knowledge. So, nung gabi na, eto na, kasi 7 times na ho siyang nagsusuka. Nalalambot na. Sabi ho nila, anong gagawin natin? Sugod na natin sa hospital. So, sabi ko muna, kalma muna, pray muna tayo, pray muna. Pray muna ako. Research ako kay Google University. Alam niyo po, napakaganda ho ni Google. Bakit po? Nai-inform ho tayo. Tapos sinabi ko, nagtanong lang ako doon kay Google, ano ba yung symptoms ano ba yung mga karaniwang na nangyayari sa mga dinadatnan. So common pala yung nagsusuka. So sabi ko kay Lani, ito may tumataas na hormones ba tawag doon, yung prestolagen ba tawag doon? Hindi ko scientific name na tumataas during the time ng ang isang babae po ay nag-menstruation. So, tumataas daw po yun. So, sabi ko kaya, ito, normal to. Ngayon, kasi kung susugod natin yan sa hospital yan, tiyak yan, maliwanag yan sa sikat ng araw, i-admit yan. Wala tayong kalaban-laban. I-admit yan. So, sabi ko muna, pray tayo. Pray ako, pray. Kalma lang, kalma. So, binigyan ako ng wisdom ng Lord. Sabi, yung wisdom ng Lord sa akin, painumin ko ng ginger. Luya. Naglaga ako ng luya, pinaga ako ng luya. Kasi painom mo ng luya, di inom ng luya. Abay, parang nagdahilan lamang po. At akatulog ko siya, kinabukasan, malakas na po. Yung pala, malakas na po yung kanyang malakas na yung kanyang menstruation. Sabi ko kay Ann, pag-pray mo kay Lord, na sana wag naman ganyan, every time na lang ba ganyan? Para kang halos mamatay-matay. No? Ang hirap pala, buti na lang, lalaki ako. Salamat, boy ako. Ang hirap sa mga babae, no? Kaya sabi ko kay Anan, dapat good girl ka sa mami mo. Sabi ko, kasi may kilala kasi ako dyan. May kilala kasi akong bad girl sa mami. Ayun, kaya nararanasan yung matinding ganong hirap every time na siya po ay nagme-menstruation. No? Hindi ko naman sinasabi dahil sa salbahe sa nanay. Hindi ibig sabihin, wala akong ibig sabihin nun. Sinabi ko lang kay Anan, dapat maging mabait ka kay mami mo. Yun lang yan. Sabi ko sa kanya, maging mabait kay mami mo. Anyway, wala namang kinalaman sa ating pong tinatalakay po ito. Gusto ko lang ipakita sa inyo mga kapatid, yung pamantayan kasi ng tao malabo sa pamantayan ng Diyos. Ano yung pamantayan na sinasabi ko sa inyo? Pamantayan ni Lani, sugod natin sa ospital. Iba pa palang pamantayan ng Diyos na ibinigay sa akin ng Lord. Anong pamantayan ng Diyos sa akin? Kalma lang, pray ka lang. Kalo ninyo, sa panahon pala ng pagsubok, huwag ka lang magiging masyadong tawag doon, tensionado. Dapat kalma lang, dapat cool lang sa panahon ng pagsubok. Dahil naniniwala po ko walang pagsubok na ipinagkaloob ng Diyos, na pinaparaan sa iyo ng Diyos na hindi mo makakaya. Amen? Yun lang ho yun. Naniniwala ba kayo mabait ang Diyos? Amen? Kasi kung mabait po ang Diyos, bakit hindi ka nagtitiwala sa Kanya? Bakit nag-aalilahan ka sa Kanya? Bakit nagdududa ka sa Kanya? Kung mabait ang Diyos. Kung paniniwala mo mabait ang Diyos, cool ka lang. Sabi mo sa katabi mo, cool ka lang.
Ay, hirap, Pastor Rip, eh. Tandaan yung pagsubok sa buhay. Kukul ba ako nito? Kailangan mo maging cool? Yes! Tingnan mo si Abraham. Cool lang. Tingnan nyo, cool lang. Yun ang ginawa ni Abraham eh. Cool lang siya. Bakit po? Hindi po siya nag-react. May mga tao po, react agad eh. Diba? Sa totoo lang kalawin ninyo, yan po yung ating initial reaction agad pag may mga pagsubok tayo sa buhay para ho tayong windang agad ang buhay natin pag meron matinding pagsubok sa buhay natin. Tingnan lang ninyo mga kapatid. Yung buhay ng ibang mga kapatiran, sumuko ba sila? Amen? Magpasalamat na lang ho tayo sa Diyos dahil hindi natin naranasan yung naranasan ng ibang mga kapatiran. Pero paano kung iparana sa inyo ng Diyos yung karanasan ho ng mga kapatiran? Kasi hindi mo kakayanin. Yun mo alam ko. Kaya hindi pinaparanas ng Diyos sa iyo yung mga matitinding pagsubok sa buhay kasi hindi mo kaya yun. Kasi alam ng Diyos yung kakayahan natin. Amen po ba? Anak ba tayo ng Diyos? Parang ilalang anak ng Diyos. Anak ba tayo ng Diyos? Kung anak tayo ng Diyos, hindi niya ipapabuhat sa iyo ang hindi mo kaya. Bubuhatin mo lang kung ano yung kaya mo. Pero hindi sa laki, hindi sa bigat, hindi sa haba, yan po ay sa pananampalataya. Again, wala sa ginagawa ho natin tayo makapagbibigay lubos sa Diyos. Yan po ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya pag mali ang pananaw sa kaligtasan, kahit pa may pananampalataya siya, mapapamaliyaw siya eh. Diba sabi ko nga sa inyo, malaki po ang advantage ng isang taong nasa tama ang aral. Kasi po ang pananampalataya mo, pag tama po ang ang aral mo sa buhay, tama ang kaligtasan mo. Pero pag mali ang aral na meron ka, malabo ang kaligtasan mo. Yan ang pananaw ko lang po, mga kapatid. Kaya sabi ko nga kung yung bakit pinaranas sa akin ng Diyos ang lahat ng uri ng aral ho ng born again, na bago ko ho tinanggap po ang aral ho ng pre-grace, iyan pala po ay para ho mabalansi ko po ang lahat ng bagay. Galing ho ko sa charismatic. Siyempre, ang charismatics, more on speaking in tongues. Galing ko ng Pentecostal, more on speaking in tongues. Galing ako ng Reform, by works pa rin. At the end, dinala ko ng Diyos sa tamang aral. Ngayon, nababalansi ko po. Naiintindihan ko yung nararamdaman ho ng mga Reform. Naiintindihan ko yung aral ho ng mga Baptist, aral ho ng Pentecostal, aral ho ng mga charismatic. Kaya yun po yung mga teachers ko sa online na Pentecostal, nagtuturo sila about speaking in tongues. Meron nga po akong lesson ho doon na pinag-aaral na kinakailangan kong pag-aralan mabuti tapos magpapasa ako ng requirements sa kanila. Pero hindi ko kinakailangang kontrahin ho yung aral nila. Kinakailangan makibagay po ko sa kanila doon, pero light lang mga kapatid. Naiintindihan ko ho yun. Kasi yun ho yung kanilang paniniwala. Pero sinisingit-singitan ko ho ng aral ho ng pre-grace. Meron kami ho doon na website na lahat ho ng mga estudyante around the globe, kasi may kaklase po akong Afrikano, Latino, Amerikano, Europeano. Meron kami mga conversation ho doon, meron kaming page sa website ho ng school na iyon na kinakailangan makapag-participate kami. Tapos nakikipag-participate ho ako doon. Unti-unti kong pinapasok ang pre-grace ho doon sa website ho nila. Kaya sabi ko, Lord, salamat po, alam ko po. Salamat dahil naging rooted and grounded po ako sa soteriology. Laban ho sa tinatawag ho nating law salvation. Yung pananampalatayang nawawala ang kaligtasan nila, yun po unti-unti kong pinapasok ang biyaya ng kaligtasan tungkol kay Kristo Jesus. Kaya sabi ko, Lord, salamat dahil ako'y nagagamit po ninyo. Hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa kongregasyon ng KLDC, kundi sa ibang bansa, through doon sa mga kaibigan ko na mga foreigners. So yun po, biyaya ho ng Panginoon para ho sa akin yun. Kaya ang pananampalataya, again, dapat tama ang soteriology ho natin.
Ano ba ang soteriology? Napakahalaga ho yan sa aral ho ng simbahan. Ang soteriology is a study about salvation. Pag ang simbahan po ay rooted and grounded sa soteriology, hindi na ho yan matitibag. Kaya ito po sa ating simbahan, ang pananampalataya ay nasa puso ho natin. Tinuturo ko sa inyo, ang pananampalataya ay nasa puso natin. Wala po yan sa isipan ho natin. Pwede ba yun, Pastor Ray? Nananampalataya ka na wala sa isip, sa puso lang. Dahil yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil kung sa isip, mga kapatid, yan ay papasok sa tinatawag ho nating gawa. Basahin po natin ang Roma 10, Kapitulo 10, talatang 10. Sabi ho dyan, sapagkat sa puso, ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Tingnan po niyo mga kapatid, maliwanag ang sabi ng Bible ha, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, hindi saan? Hindi sa isip. Di ba? Kaya sabi dito, pag ang pananampalataya mo ay nasa puso mo, ano nang mangyayari sa iyo? Ituturing kang ano? Ganap. Ituturing kang righteous. Kaya si Abraham po, kung bakit po siya declared righteous, kasi nanampalataya siya sa Diyos sa puso niya, hindi sa isipan niya. Amen? Kaya ipinapahayag niya kung ano yung kanyang pananampalataya. Anong pananampalataya ni Abraham? Pananampalataya kanino? Kay Yahweh. Sa Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Dito sa talatang ito, nakita ho ba ninyo ang gawa? Answer me. Nakita ho ba ninyo ang gawa? Di po ba walang gawa ho dyan? Ngayon, nasagot na ho ba natin ang rumors kay Abraham? Nasagot na ho ba natin? Yung verse 1 at verse 2? Di ba? Maliwanag ang Roma 10:10. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kahit itinuturing na ganap. Si Abraham, hindi siya gumawa. Kaya siya kinalugdan ng Diyos. Nanampalataya si Abraham, kaya naging matuwid sa Diyos. Ngayon, hindi dahil sa kanyang ginawa nung inihandog niya sa Diyos si Isaac, kundi dahil siya po ay sumampalataya na walang gawa. Sumampalataya muna siya, kaya siya naging matuwid, saka siya gumawa. Again ha, kaya sabi ko nga sa inyo, napakahalaga din po ng gawa. Pagkatapos mong manampalataya, gumawa ka na ng mabuti. And that is the part of our sanctification. Amen? Maliwanag na po ba mga kapatid? Kaya sa atin pong simbahan, kinakailangan nating gumawa ng mabuti, tumulong ka sa mga kapatiran, magbigay ka sa gawain ng Diyos, mag-ebanghelyo ka, lahat ng mga ano magagawa mo para may tutulong mo sa ikakalaganap ng mabuting balita, gawin mo. Yan ay gawin mo para kay Kristo Jesus. Kaya yung Roman number 1, the rumors of Abraham's faith, nasagot na ho natin. Bakit po? Hindi sa pamamagitan ng gawa. Kaya po si Abraham ay nakapagbigay lugod sa Diyos. Nakapagbigay lugod sa Diyos si Abraham dahil nanampalataya muna siya sa Diyos. And then, pagkatapos nun, sumunod ho siya. Amen? Pastor Ray, paano pag hindi ako sumunod? Yun po ang tanong eh. Meron bang Kristiyanong hindi sumusunod? Answer me. Meron ba? Meron. Meron po hindi sumusunod. Alam niyo po ba mga kapatid? Our goal, lahat po ng Christians ay maging spiritual. Alam niyo po ba mga kapatid, ang hindi sumusunod sa Diyos, that is carnal Christian. That is a baby Christian. Pag hindi ka sumusunod sa Diyos, ibig sabihin yan, kanino ka sumusunod? Hindi sa demonyo ha. Hindi sa demonyo. Wala lang kinalaman ng demonyo sa pagiging carnal Christian na ho natin. Ang pagiging carnal Christian ho natin ay dahil ho yan sa sin nature na meron ka. Walang kinalaman ng demonyo dyan. Dahil likas ho tayong makasalanan.
Nagkakasala nga tayo. Tama po ba, mga kapatid? Huwag natin aalisin sa isipan natin, ang Kristiyano hindi nagkakasala. Kaibigan, kapatid, kung hindi ka nagkakasala, nasa langit ka na ba? Nasa langit ka na ba? Kaluho niyo yung time na wala ng kasalanan? Yan po yung time mo ng millennium. Amen, wala na po. Hindi na magkakasala ang tao. Bakit? Kasi wala na ng demonyo. Ngayon, kung nagkakasala ang tao dahil siya po ay makasalanan, dahil pinipili niyang magkasala, tandaan natin mga kapatid, kahit hindi ka namang tuksohin ng demonyo kung gugustuhin mo naman Alam niyo po ba mga kapatid, si Eva, pwede naman siya sumunod sa Diyos kung hindi siya nakinig kay Satanas. Tama po ba? Choice ba ni Adan at ni Eva na hindi sumunod sa Diyos? Di ba choice nila yun? So ibig sabihin, it is your choice kung gusto mong maging kalugod-gulod sa Diyos, sa sanctification. Eto lang yon. Kung ikaw po ay lumalalim sa Diyos, sa aral ng salita ng Diyos, ang gagawin mo pagkatapos na ikaw ay maligtas, gumawa ka ng mabubuting bagay. Hindi dapat humihinto. Amen? Amen? Kasi meron tayong tunay na Diyos na nakatingin lagi sa atin, doon sa langit, nakatunghay sa iyo. Every time na nag-iisip ka ng masama, sabi nga, sharing namin nila Brother Edwin kanina, napakalupit nga ng panahon natin Nung unang panahon, para ka magkasala, kinakailangan, makita muna. Sa panahon ng bagong tipan, tumingin ka lang ng mahalay Nangangalunyakan Di ba? Magalit ka lang sa kapatid mo pumapatay ka na Di ba? Napakalupit kung tutuusin. Yan po'y pagpapakita lamang po mga kapatid na ang kautusan po, kung susundin mo, hindi mo kakayanin. Wala nakakasunod sa kautusan. Kaya kung dahil hindi ka nakakasunod sa kautusan, pinapakita lamang ng kautusan na talaga makasalanan tayo, bulok tayo, na kailangan natin ng tutulong sa atin. At ang tutulong sa atin, walang iba, may biyaya. Sino yon? Si Kristo. Siya lang tutulong sa atin para labanan natin ang lahat ng tukso ng buhay. Siya ang tutulong sa atin para masunod natin ang Diyos. Tandaan natin mga kapatid, hindi natin kakayaning sumunod sa Diyos kung wala ang Diyos sa buhay natin. Without Christ, we can do nothing. Hindi natin kayang sumunod sa Diyos. Pero salamat sa Diyos dahil tayo po ay sinasamahan ni Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ang nagtutulak sa atin na sumunod sa Diyos ng buong puso. Kaya kahit anong gawin mo, pag ikaw ay inalay mo ang buhay mo sa Kanya, hindi ka makakahindi. Sa totoo lang, kalahon ninyo, ang kailangan lang, ialay mo ang buhay mo sa Kanya Kung bakit hindi ka nakakasunod sa Diyos? Kasi hindi mo inaalay ang buhay mo. Anong Roma 12:1-2 lang yan Bakit po? Kinakailang ialay mo ang buong buhay mo. Para Para makita mo yung kalooban ng Diyos. Kaya hindi natin nakikita ang kalooban ng Diyos sa buhay natin kasi nakikita natin yung pagiging karnal natin. Ang nasusunod natin yung pita ng laman natin. Kung ano yung gusto ng pita ng laman natin, yun ang ginagawa natin kaya hindi tayo nakakasunod sa Diyos. Kaya hindi tayo nakapagbigay kaluguran sa Diyos kung in terms of our sanctification ang ating pag-uusapan. Bakit po? Kasi carnal Christian tayo. So the goal of our church, every members of Kingdom Life Disciples Church, to become a spiritual Christian. Kasi pag spiritual Christian, ang miyembro ng buong simbahan, panalo ang simbahan na yung why? Kasi marunong sumunod sa Diyos. Kala nyo ang kailangan lang mga kapatid, para tayo po ay kalugdan ng Diyos. Bukod po sa una pong ginawa nating pananampalataya.
ay sumunod sa Kanya. Nakatulad na ng ginawa ni Abraham. Amen? Amen? Roman number 2, mula verse 3 up to verse 5, the reality of Abraham's faith. Ang katotohanan ng pananampalataya ni Abraham. Verse 3, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Ngayon, sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi siyang talagang nararapat. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay tinuturing na katuwiran. Simple lang naman ang ginawa ni Abraham. Kung bakit siya naligtas, naniwala o sumampalataya, period, lang po yun. Wala nang maraming kwento pang ganon. Ano po mga kapatid? Kalahon ninyo, ang kwento ni Abraham ay isang simpleng kwento lamang po na para dapat nating tularan sa ngayon. Na wala na ho siyang ibang ginawa, kundi naniwala, sumampalataya, kaya siya po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi ito lang ho yan eh. Nung 85 years old ho si Abraham at walang anak, nang dumating ang Diyos upang magbigay sa kanya ng pangako na kasindami ng bituin ang magiging lahi niya, hindi ho niya tinignan ang edad ho niya, kundi ang sinabi ng Diyos ang kanyang pinanghawakan sa buhay ho niya, yung pangako ng Diyos na siya po ay magkakaroon ng maraming lahi. From the book of, sabi ho doon sa Romans chapter 4 verse 3, for what does the scripture say? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Sa New King James Version po yan. Sa NASB translation, sabi dito, for what does the scripture say? And Abraham believed God and it was reckoned to him as righteousness. The word reckoned is the Greek word logizomai. Ibig sabihin ng logizomai, an accounting term which means to count, to credit, to an account. Isang halimbawa po, may nagsabi ho sa iyo. May nagsabi sa iyo. Halimbawa, anak ni Henry C. Halimbawa lang po ito, anak ni Henry C. Sinabi sa iyo, maglalagay ako ng pera sa account mo. Aka na ang bank account mo, maglalagay ako ng pera sa bank account mo. Painiwalaan mo. Kung sinabi ho niya, maglalagay ako ng pera sa bank account mo, bibigay ko. Bakit? Wala mo mawala sa'yo. Bibigay mo naman ng bank account mo eh. Di ba sa nagbabangko, makukuhanan ba yung pera mo? Di ba hindi naman? Ano kailangan mo lang? I-surrender mo lang ang bank account mo. Alam niyo po ba, ganun lang ginawa ni Abraham lang. He surrender sa Diyos. Kasi yung kahulugan ho ng recount, mga kapatid, is the Greek word logizomai, an accounting term which means to count, to credit, to an account. Gusto ko lang ipakita sa inyo dito, mga kapatid, yung hindi mo pinagpagalan ay kusang pupunta sa'yo. Hindi mo pinagtrabahuan, pero meron ka. Parang ganito lang ho yun eh. Sama kayo. Kain tayo. Sama kayo. Kain tayo. Sasama lang kayo, tama? Pastor, sagot mo Oo. Sama kayo. Kakain kayo. Yes, kakain kayo. Bakit? Sagot ko eh. Kailan daw? Sa birthday ko? Makinig kayo. Gusto ko lang ipakita sa inyo, mga kapatid, ang kahulugan ng recount. Hindi mo siya pinagpagalan. Pero, magkakaroon ka. Gusto ko ipakita sa inyo, mga kapatid, ang kaligtasan,
Hindi natin pinagpagalan. Amen? Pinagpagalan ni Kristo. Ibinigay sa'yo. Kaya si Abraham, mga kapatid, hindi ho siya nagpagal, kundi naniwala lang ho siya. Kaya binigyan ho siya ng katuwiran. Ginanap ho siya ng Diyos. Isa ho siyang ganap. Bakit po? Kasi naniwala ho siya. Kaya kung naniniwala kayo, magde-deposit ako ng pera sa bank account mo, dahil kilala mo ko. Pero si Abraham, hindi niya kilala yung Diyos na yun. Naniwala siya. Nakuha ninyo. Akala ko nga kasi maniniwala kayo, anak na ni Henry C. Naniniwala kayo, Ma'am Baby. Kasi anak ni Henry C yun eh. Oo. Di ba? Kasi ako yun, kung anak ni Henry C, ibibigay ko account ko. Kahit hindi ko siya kakilala, kung wala akong kaugnayan sa kanya. Si Abraham walang kaugnayan kay Yahweh, ha? Again, walang kaugnayan. Hindi nga nakilala yung tumawag sa kanya ng Diyos eh. Pero anong ginawa niya? Naniwala ho siya. Yun yung recon. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya hindi mo pinaghirapan. Yan yung pinapakita ho ng banal na kasulatan. Ang ibig sabihin ng recon or accounted dito sa talatang ito ay makikita natin na pinakita na ng messianic salvation na ibibilang ang lahat ng tao kung may pananampalataya. Tingnan, basahin mo natin ang Galatia 3. Kapitulo 3, talatang 6 hanggang 8 para maliwanag. Kung paanong si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katuwiran, kaya't inyong nakikita na ang mga sumasampalataya ay mga anak nino. Abraham, baliwanag. Kaya tayo nananampalataya dahil ang modelo natin ng pananampalataya, walang iba si Abraham, hindi si Pastor Ray, hindi ang sinumang pastor sa daigdig na ito. Ang modelo ng ating pananampalataya ay si Abraham. Verse 8. At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man na ang aariing ganap ng Diyos ang mga hintil. Tayo yun. Sa pamagitan ng pakilas. Pananampalataya ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham. Ibig sabihin, noon pa lang, ipinahayag na ng Diyos kay Abraham ang messianic salvation. Kasi dahil na ng palataya ho si Abraham. Tuloy ang basa natin. Na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga... Malakas po. Halamat. Hindi tayo Hudyo. We are Gentile. Pero nakatanggap tayo ng biyaya ng kaligtasan dahil sa pananampalataya natin. Hindi kay Abraham, pananampalataya natin kanino? Sa Diyos. Yan ang tunay na pamantay ng Diyos sa kaligtasan. Pinakita na agad kay Abraham, hindi kay Moses ha. Tingnan niyo ha, hindi kay Moses. Wala pa si Moses dito. Kaya kung ang kaligtasan po ay nakabatay sa aklat, sa kautusan na binigay ni Moses, malayo-malayo. Kayo na ibinigay. Kay Abraham. Why? He was the father of faith. Na kinakailangan nating tularan. Kaya tayo mga Gentile, nakasumpong ng salvation, dahil dun pa lang ho, kay Abraham, ipinakita na ni Abraham kung papaano dapat manampalataya sa Diyos. Hindi sa pamagitan ng gawa, kundi ng puso sa Diyos. Kaya dito mga kapatid, no? Kaya ang pananampalataya sa kautusan, walang-wala. Bakit na binigay ang kautusan? Palagyan niyo, bakit ibinigay ang kautusan? Ibinigay ang kautusan kasi ang tao po hindi marunong sumunod. Kaya may batas para sundin. Nandyan na nga yung batas, hindi para marunong sumunod. Tingnan niyo kanina habang nagmamaneho po ko dyan. Sabi ng anak ko, Daddy, di ba naka-red light? Bakit yung
Yung motor, nag-go. Violator, anak yun, hindi sumusunod sa batas. Yung batas trapiko, pag nakita na natin orange yun, ibig sabihin ready to Ready to stop. Problema tayo mga nagmamaneho, pag nakita ng orange, ibig sabihin niya magmadali ka na. Tama po ba ako? Ibig sabihin, huwag kang babagal-bagal kasi maabutan ka ng red light. Mali. Kaya nga may orange yan. Ibig sabihin, ready to stop. Andiyan na, meron ng batas Batas trapiko Kaya ang tigas kasi ng ulo ng tao. Kaya ang batas, kung bakit ibinigay yan, kasi matigas ang ulo ng tao. Walang kinalaman niya sa kaligtasan. Ang kinalaman natin sa kaligtasan ay yung pinakita ni Abraham. Na pananampalataya sa pamamagitan ng puso. Naniwala siya kanino? Sa Diyos na tumawag sa kanya. Wala sa kautusan. Malayo. Yan ang prediksyon ng Diyos na mangyayari sa lahat ng tao. Hudyo man o hintil. Dahil sa pananampalataya. Balikan natin ang talatang ng Roma, Kapitulo 4, talatang 4 hanggang 5. Sabi dito. Ngayon, sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya. Tingnan niyo po. Basahin nating muli yung talatang ito. Kung nakabatay tayo sa mabubuting gawa, sabi nga ni Edrin, read 5 times. Tama. Read 5 times. Ngayon, sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na na biyaya. Kaya kung ang iyong pananampalataya ay nakabatay sa ginagawa mo, hindi na yan biyaya. Yan ay gawa na. Ito yan ang basa. Kundi siyang talagang nararapat. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa. Tingnan niyo po ha. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katwiran. Sino may sabi niyan? Si Pastor Ray ba? Hindi. Mismo po ang banal na kasulatan. Kaya kung ang pananampalataya natin ay nasa ginagawa natin, hindi ka talaga maliligtas. Maliligtas ka kung ikaw ay nananampalataya nang walang gawa. Pero sinasabi ko nga sa inyo, pagkatapos mong manampalataya, kinakailangan mong gumawa. Ano pagkakaiba ho nun? Sa unang sinabi ko. Hindi mo kinakailangan gumawa ng mabuti. Manampalataya ka lamang. Ikaw ay maliligtas. Pero yung pangalawang phrase na sabi ko, kinakailangan mo gumawa ng mabuti. Ano pagkakaiba ho doon? Tenses of salvation. Yun po yun. Yun ang pagkakaiba ho nun. Yung justification, mga kapatid, hindi mo kinakailangan gumawa para ka maligtas. Sa sanctification, gagawa ka ng mabuti pagkatapos mong maligtas. Amen? Yan yung katunayan na merong kang pananampalataya. Katulad ni Abraham. Ngayon, kung pipilitin mong gumawa para ka bayaran sa mga ginagawa mo, hindi na ito biyaya, kundi ito po ay kabayaran sa mga ginagawa mo. Ang logic lang ho ito, mga kapatid, ng isang tao, siyempre, kung ano ang pinagtrabahuan mo, yun ang kabayaran mo. Tama po ba ako, mga kapatid? Kaya hindi mo kinakailangan magtrabaho para sa kaligtasan mo. Ang kailangan mo lang, tularan mo si Abraham na sumampalataya sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon.